ngayong gabi. 9 years old, nasanay na ako magpuyat. Every time na ipipikit ko na yung mata ko, doon na siya mag-start ng ginagawa niya. Lumabas yung mga nana doon sa anit niya, doon nabingi siya, tapos may sumabog sa tenga niya. Wala kaming mahinga ng tulong. Ang lahat ng yan, susunod na. Stay with us for the next full hour of this special live telecast of the 700 Club Asia para ihatid sa inyo ang mga kwento ng tagumpay. Imayin mo na! Live tayo ngayon sa GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv at sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Share your live video on your social media accounts and use #tagumpay imayin mo na. Mapapanood din tayo abroad sa GMA Pinoy TV. Kasiyahan para sa isang magulang ang makitang namumuhay na maginhawa ang anak. Pero para sa inang si Jenny Rose, kalungkutan ang dulot ng pagkabingi ng kanyang anak na si Raquel. Dahil walang sapat na perang pang-ospital, hindi agad na agapan ang kanyang ear infection nung siya'y maliit pa. May paraan ba para muli siyang makarinig? Panoorin natin ang kanyang kwento. Nakakabinging katahimikan, ganito ang mundong ginagalawan ng 10 taong gulang na si Raquel mula sa Lingayen, Pangasinan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, ipinanganak niyang normal si Raquel noon, subalit nagbago ang lahat nang magkasakit ito noong siya'y 3 taong gulang. Nagkanana yung ulo niya. Lumabas yung mga nana doon sa anit-anit niya po. Kaya doon nabingi siya, tapos may sumabog sa tenga niya. Wala kaming mahinga ng tulong. Kahit pangpagamot niya. Mula noon, lumaking mahina na ang pandinig ni Raquel. Lahat-lahat po ng inuutos ko sa kanya, sinusulat ko na lang po sa papel, pag bibili, pag maliligo, binabasa ko po, tapos ipinapaintindi ko po sa kanya. Dahil sa taglay na kapansanan, naging tampulan ng tukso si Raquel sa kanyang eskwela at sa kanilang komunidad. Nasasaktan po ako, sir, pag nakikita kong iniwasan siya. Mas lalo pag umiwas yung mga bata, sabihin nila, ay bingi yan, sabi niya. Sirang ulo, sabi nila, pag minsan sinasaktan. Kwento ni Nanay Jenny Rose, nasubukan na rin di umano nilang patingnan si Raquel sa doktor noon. Subalit hindi na sila nakabalik sa mga sumunod na check-up dahil sa kawalan ng sapat na pera. Paghuhugas lamang kasi ng bote na pinaglalagyan ng bagoong ang hanap buhay ni Nanay Jenny Rose. 80 pesos ang kanyang kinikita dito kada araw. Matagal ko nang pinangarap na magka-hearing aid si Raquel pero wala talagang makatulong sa amin. Nagdadasal po ako gabi-gabi na sana gumaling yung anak ko, tapos sana nabigyan kami ng blessing. Tinugon ng Panginoon ang dasal ni Nanay Jenny Rose para sa anak na si Raquel nang magtungo ang team ng Operation Blessing sa Lingayen, Pangasinan. Isa si Raquel sa mga nabigyan ng libreng hearing aid mula sa Operation Blessing. Tuwang-tuwa po siya kagabi nung sinuot namin yung hearing aid niyang dalawa. Sabi niya po, ang lakas-lakas naririnig ko na, sabi niya. Mayroon na. Mayroon na. Salamat po. Masaya din ako dahil hindi na binubuli yung anak ko. Binigyan din ng Operation Blessing ang pamilya ni Nanay Jenny Rose at Raquel ng food bag na laman ay bigas at iba pa nilang mga pangangailangan. Bakas sa kanilang mga mukha ang ligaya sa regalong natanggap. Dahil sa inyong suporta sa CBN Asia, nakakapagbigay tayo ng bagong pag-asa sa mga kababayan nating nangangailangan. Nagpapasalamat pa ako sa Operation Blessing dahil nabigyan po ang aking anak na si Raquel Kasaklang na malaking tulong po sa kanya dahil gustong-gusto niya pong mag-aral dahil naririnig na niya na po lahat ng sinasabi ng mga tao. Thank you. Naku, maraming salamat and praise the Lord na everyone deserves another opportunity to hear again. Amen.
it's just giving life to her. Talagang binibigyang prioridad ng Operation Blessing ang mga pangangailangan ng mga kabataan. Sa katunayan, meron itong programang Bless a Child. Pinapakain ng masusustansyang pagkain ang mga undernourished children. Tumatanggap din sila ng mga vitamins at regular check-ups mula sa mga volunteer doctors and dentists. Ginagawa ito para sa kanilang physical and mental well-being. Meron din itong back-to-school project para sa mga batang gustong mag-aral pero hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Binibigyan ang mga scholars ng mga allowances at iba pang pangangailangan sa eskwelahan. Tumutulong din ang Operation Blessing sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating mga kababayang nangangailangan. Sa pamamagitan ng micro-enterprise program nito, tumatanggap ng puhunan ang ating mga kababayan na nais magkaroon ng munting negosyo. Binibigyan din sila ng mga bagong kagamitan upang masimulan agad ito. Malayo ang maaabot ng iyong tulong sa pagbuti ng kalidad ng buhay ng marami nating kababayan. Kaya, ask the Lord right now what amount He wants you to give, and then just scan the CBN Asia QR code on the screen to give. You can also use your credit cards or e-wallet to donate. And since last week, your donations have reached 3,285,120. Maraming salamat. We also want to greet our viewers from Hong Kong and Qatar, as well as UK and Kuwait. And aside from scanning the QR code, there are also other means to donate. Here's how. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank and Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or iRemit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. 10 Laws for Success, Keys to Win in Work, Family, and Finance. Tuklasin ang mga makapangyarihang prinsipyong natutunan ng CBN founder Pat Robertson mula sa Biblia. Law of Use, Law of Change, and Law of Responsibility. Get exclusive streaming access to the audiobook and receive a digital workbook for any amount you donate to CBN Asia. Aksidente, cancer, kapansanan, adiksyon, adultery, at pagkabaon sa utang. Yan ang mga kwento na inyong masasaksihan. Tagumpay sa hamon ng buhay mula kay Peter Kairos at Miriam Kiambao Roberto. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng video streaming access sa Tagumpay sa hamon ng buhay na puno ng aral mula sa mga taong nagwagi sa tulong ng Panginoon. Plus, streaming access sa 10 Laws for Success audiobook at workbook. Be a CBN Asia partner today. Maagang naulilang lubos si Mitas nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na kanser at ang kanyang ama dahil sa depresyon. To lose one of them is already very difficult for me, and to lose both of them is really much harder for me to take. Ilang taon pa ang lumipas, tila sumpa ang sunod-sunod na pagkamatay sa kanyang pamilya dahil sa kanser at iba pang mga sakit. Bali 5 po yung nauwi sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Diyos, baka tumalon na talaga ako sa ilog because of yung bang pain na hindi ko na nga halos makuhang mag-grieve kasi magulang, kapatid, sunod-sunod. Hindi ko kaya kung hindi ko si Lord kasama ko. Kasi sobrang sakit po nun. Ang sakit-sakit po. Sa panahon ng kanyang pagdadalamhati, ang The 700 Club Asia ang kanyang naging katuwang sa paghihilom. Na-bless po ako sa 700 Club Asia na
mga palabas, mga testimonies, and nakikita ko po yung Operation Blessing. They go to different places. At hindi lang ho nagbe-bless ng pagkain, nagbe-bless ng livelihood, nagbe-bless ng bahay, nagbe-bless po ng maraming kaparaanan yan. Sabi ko, napakagandang mag-partner dito sa CBN Asia. Magmula noon, ang sunod-sunod na dalamhati ay pinalitan ng Panginoon ng sunod-sunod na pagpapala. One day, the Lord blessed me with an all-expense paid trip to Israel. Ginamit niya po ito para ako ay ma-comfort at the same time ma-heal emotionally. Kasi sobra po yung glory ng Lord at yung presence niya sa Israel. 2016, isang dagok na naman ang kinaharap ni Mitas. Nung ako po ay nagpa-ultrasound, may nakita po siya at agad sabi niya, kailangan mo mammogram, kailangan mo magpa-biopsy nito, observe natin, nakita nga ho malignant. Sa ganitong pagkakataon, mas nakita ni Mitas ang galaw ng Diyos. Thank God for the church na who's been very supportive and my family as well. Minsan may mga talagang himala out of nowhere po. May tatawag sa akin, may magpapadala sa bangko, may magkukumusta, nalalaman na sa ospital kami. I never ask for money from anyone. Pastora, paano kayo nabubuhay? Sabi ko, Lord, hindi ko rin alam, hindi ko rin masagot eh. Awa ng Diyos, everybody was amazed. Wala ho kaming utang. Dahil sa himalang naranasan, ibinabahagi niya ngayon sa ibang tao ang kabutihan ng Diyos. Ang tindi nung nakita kong financial breakthrough, nung nagsimula ako nagtanim, sinimula ng Diyos buksan ang mundo. Thank you very much po sa paggamit ng Lord sa CBN Asia. Nabuksan ang mata ko patungkol sa pagbibigay. Talagang yung totoong buhay na nangyayari sa pang-araw-araw ay laging may solusyon ng Diyos. Anumang problema po natin. Mitas experienced the powerful law of sowing and reaping in her life and she can't stop thanking God for it. Ang galing kasi wala naman silang pinagsasabihan ng financial need niya, pero the Lord mismo magsasabi sa mga tao na padalan siya ng pera. Tama. Ang Holy Spirit talagang nagtatouch sa mga hearts ng mga tao. Amen. Marami po sa ating mga nag-aalinlangan na magbigay dahil sa dami ng gastusin. Pero lalo na halos nagtaasan na rin ang mga bilihin, pinakamabigat na bayarin ngayon, yung bill ng kuryente, hindi po ba? Pero ito po yung right moment to test God's faithfulness. So, let's give in faith and see how God's wonders unfold in our finances. Wala sa ating kamay ang paglaya at tagumpay laban sa kahirapan, karamdaman at kawalan ng pag-asa. No matter how hard we try, we simply cannot defeat them on our own. All we need to do is to simply put our faith and trust in the Lord. We can be victorious because God Himself tells us that we overcome, not by might, not by power, but by my Spirit. That's in Zechariah chapter 4, verse 6. Victory is sure for us who rely on God's strength. Through Him, we can conquer our fears, turn our worries to faith. We encourage you to put your faith into action by giving to God's work in CBN Asia. Whatever amount the Lord puts in your heart, it will surely bear good fruit in the lives of our less fortunate brothers and sisters. To donate, just scan the QR code on the screen or visit cbnasia.com/give for more details. Ayan, may pledges pa dyan, no? Wala? O, dito muna. Si Christian, taga Taguig, 2,000. Liz from Pampanga, 2,500. Glyza, taga Valenzuela, 1,000. Arch, ayan, taga Davao, 250. Faye from Cebu, 250. Si Berlito from Taguig, 500. Grace from Caloocan, 5,000. Sheena of Makati, 4,718. Joshua, 1,000. Jean Dill, 300. And Katukayo Miriam from Rizal, 5,000. Ayan, si Hans and Zale, Mandaluyong, 3,000. Aziel, taga Pasig, 500. Edwin, 1,000. Tony, taga Parañaque, 1,000. Jovel from Pasig, 500. And Anonymous, 3,500. Ayan, meron tayong mga comments na ipinadala. Saan ang mga comments? Ayan.
ang comments. So far, your donations have reached, ayan ang comments. I declare and decree in the name of Jesus Christ, divine healing, spiritual revival, and financial breakthrough to everyone. We receive it. Amen. Sabi ni Chocho Chocolate. Ayan, Ron, ito galing kay Ron. Sige, Sabi Miriam. niya, sana gumaling na yung ate ko may sakit sa baga sa bato at yung pamangkin ko naman may hika. God bless 700. Let's pray for Ron's ate. We pray, Lord God, that you will heal her lungs at sakit sa baga sa bato. Yes. At yung pamangkin po niya na may hika, we claim their healing in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Yan. Meron pa. Thank you, Lord God. And mine mine ko all now the blessing and tagumpay in my life. In Jesus' almighty name, amen. Sabi ni Maria, thank you, Lord. Ayan. Okay, and as a token of our gratitude, you will receive this exclusive gifts. Whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. 10 laws for success, keys to win in work, family, and finance. Tuklasin ang mga makapangyarihang prinsipyong natutunan ng CBN founder Pat Robertson mula sa Biblia. Law of use, law of change, and law of responsibility. Get exclusive streaming access to the audiobook and receive a digital workbook for any amount you donate to CBN Asia. Become a CBN Asia partner today. Kilala ang Taroko National Park bilang pinakamalawak na marble canyon sa buong mundo. Isa ito sa mga pangunahing tourist attraction sa Taiwan, lalo na sa mga mahilig mag-hike. Pero kung dati kumpulan ito ng mga turista, ngayon ay mala ghost town matapos sirain ng 7.4 magnitude na lindol ang ilang bahagi nito. Dahil dito, marami ang pansamantalang nagsarang mga negosyo na nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng maraming residente sa Taroko area, Hualien County sa Taiwan. Taroko people, especially in this area, before they go to Taroko National Park work, but the earthquake, they cannot go in. They lost many the work. I visit our member, they're so sad. Ang 64 anyos na si Wu Qishang ay inabutan ng lindol sa pinagtatrabahuang coffee shop sa Taroko National Park. 我就跟你说，那个店里的都去差点倒，我就气服啊，coffee 那被胖都倒了，3月春现在也没办法过啦，因为他还整修啊。你看，我们都没去开店了。 Hindi pa alam kung kailan babalik ang normal na operasyon sa National Park. Kaya marami sa kanila ang wala pang kasiguraduhan sa trabaho. Gayunpaman, naglagay na ng milyong pondo ang Taiwan government para sa mabilis na pagsasaayos at rehabilitasyon. Sa pakikipagtulungan ng Operation Blessing sa mga local church partners, tumulong ang Operation Blessing sa mahigit 300 pamilya mula sa Taroko community. Lalo na yung mga nawalan ng trabaho kagaya ni Wu Qishang. Nagbigay ang Operation Blessing ng mga food packs sa bawat pamilya na makakatulong na makabawas sa kanilang gastusin lalo na sa budget sa pagkain sa isang linggo. 我要说谢谢你们哈，很会帮助我们这些灾民，谢谢。 Bukod sa disaster relief efforts na ginagawa ng Operation Blessing, nagsasagawa rin ito ng mga medical and dental healthcare projects sa mga lugar sa bansa na malayo sa mga health center or ospital. Tumatanggap ang ating mga kababayan ng libreng serbisyong medikal at dental mula sa mga volunteer doctors at dentists. Binibigyan din ang mga pasyente ng libreng gamot at vitamins. Mas marami pang ang matutulungan ng Operation Blessing dahil sa pagpunta ng mobile clinic sa mga mahihirap na komunidad sa bansa. Patients get a sense of relief because of the capacity of the medical and dental services that the mobile clinic offers. This fiscal year, an average of 60 patients per day receive healthcare assistance courtesy of the mobile clinic. Kasama dyan ang bagong serbisyo na oral prophylaxis, dental filling, at tooth restoration. Mayroon ding libreng surgery na isinasagawa ang Operation Blessing para sa mga may hirap na pasyente na nangangailangan ito. Sumasailalim ang ilan nating kababayan sa iba't ibang surgical procedures tulad ng cleft lip palate repair, eye cataract removal,
clubfoot operation at marami pang iba. Since last fiscal year, 13 surgeries na ang matagumpay na kanilang naisagawa. Imagine a nation where every person is healthy and where no one goes to their homes empty-handed. This is not a distant dream. It is a reality within our grasp. Together, we can make this happen and see the incredible transformation that God will do in our lives and in the lives of our kababayans. Your decision to give right this moment to God's work is more than just a donation. It is an act of faith, love, and compassion. We encourage you to pick up your phones and scan the CBN Asia QR code flashed on your screen to donate. You can also visit cbnasia.com/give for other details on how to donate. So far, your donations have reached 3,293,210. Tell your family and friends as well about this wonderful opportunity to be of service to our kababayans in need. And as a token of our gratitude, you will receive these exclusive gifts. Makikilala natin ngayon ang mga taong dumaan sa pinakamatinding pagsubok at nagtagumpay. Excited na akong marinig ang mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng video streaming access sa Tagumpay sa Hamon ng Buhay na puno ng aral mula sa mga taong nagwagi sa tulong ng Panginoon. Plus, makakatanggap ka rin ng streaming access sa 10 Laws for Success audiobook at workbook. Be a CBN Asia partner today. Hindi na ako natutulog nun. So from that point of time, 9 years old, nasanay na ako magpuyat. Kasi every time na ipipikit ko na yung mata ko, doon na siya mag-start ng ginagawa niya. Gabi-gabing dinanas ni RC ang pangahalay sa kanya ng stepfather sa loob ng 5 taon. Ngunit kailanman ay hindi niya nagawang magsumbong sa kanyang ina. Yung sigaw po na sanang sigaw, naging speechless po ako eh. Sabi ko, I never met my biological dad. And during the time, sila po ay, kumbaga nakita ko sila as family eh. May kapatid akong 2, tapos sila. So parang inisip ko na kapag sinabi ko kay mama, masisira yung family nila. So ako na lang yung masaktan. Habang sila ay nabubuo-buo yung family, ako patuloy ako nawawasak. Unti-unting binuo ni RC ang sarili sa pagkakaroon ng maraming karelasyon. Umabot sa 40 ang bilang ng kanyang naging mga nobyo. Naglong talaga ako sa love at saka acceptance. Growing up, na-trauma ako ng sobra. Pero it didn't make me na magalit sa mga lalaki. Instead, nagkaroon ako ng matinding self-pity, insecurities. Yung value ko talagang napakababa. Tuluyang napariwara ang buhay ni RC. Bukod sa sigarilyo at alak, nahumaling din siya sa pornografiya. Sa edad na 17, nabuntis si RC ng kanyang pang-40 at huling nobyo. Nagsama sila sa iisang bubong at kalaunan ay nagkaroon ng 3 anak. That time, mahal na mahal ko siya at talagang, parang out of all the boyfriends, iba siya sa lahat. Ibinigay ko lahat sa kanya eh. Siya na yung ginawa kong mundo ko. Ngunit makalipas ang 13 taon na pagsasama nila ng hindi kasal, umusbong ang panibagong kalbaryo sa buhay ni RC nang lokohin siya ng kanyang ka-live-in. Nung nalaman ko lahat yon, gumuho po talaga ang mundo ko. Yung durog na ako, mas lalo pa ako nadurog. For me, it was like a big question mark na ginawa ko lahat. Parang bakit? Sa takot na mawalay ang mga anak sa kanilang ama, pumayag si RC na tumira sila sa iisang bahay kasama ang kabit ng kanyang nobyo. Naging parusa kay RC ang ganoong setup. Sa kawalan ng pag-asa, tinangka ni RC na wakasan ang kanyang buhay. Nakapanood si RC ng programang The 700 Club Asia. I think meron dong isang scenario, isang story na almost the same as mine. Na-inspire ako sa prayers. Isang point lang doon yung we know that someone watching is hurting. Parang ganon. Yun lang yung natandaan ko po. And I was crying na lang. Kasi I know it was the Lord. In my deepest sleep, narinig ko yung boses ng Lord na, get up. May something in that voice that really calms my entire being.
Ang tagpong iyon ang nag-udyok kay RC na maghanap ng isang Kristiyanong komunidad sa kanilang lugar. Dito nagsimula ang kanyang relasyon kay Kristo. Nakita ko yung depravity ko eh. 'Di ba sabi nga po sa Bible, apart from me, you can do nothing. Ganun nakita ko yung sarili ko na ganun eh. I tried my best para mahalin ng tao, para i-accept ng tao. Pero wala talaga eh. Nag-i-end ako sa sobrang heartache eh. Hindi ko na kaya, I don't wanna end my life dahil may mga anak ako na umaasa sa akin. Nung mga oras na ganun yung thinking ko. So sabi ko, Lord, suko na ako. I surrender everything to you. Matapos ang panalangin iyon, unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ni RC. Ipinakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang halaga na naging daan upang matanggal ang kanyang mga bisyo. Yung sabi sa Colossians 2:10 na in Christ you are complete. Yan talaga yun eh. Punong-puno ako. Eto pala talaga yung identity ko. Bahagi ng kanyang paglaya mula sa dating buhay ay ang pakikipaghiwalay niya sa live-in partner. Ang pag-ibig ng Diyos na nagahari kay RC ang tanging sandigan niya upang tuluyang makalaya at mapatawad ang mga taong nakasakit sa kanya. Kahit single mother, buong galak na naglilingkod si RC sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng magandang balita ng Panginoon sa mga naliligaw ng landas. I tried everything to make people love me, ganon. Now, napakalaking difference. I realized na wala akong tatay. Wala akong physical na tatay, biological dad, but I have my Father in heaven who has been there for me since the beginning. Hindi niya ako iniwan. Miriam, will you lead us in this prayer? Yes, maraming nanonood ngayon ang nakaka-relate sa storya ni RC. And no matter how desperate your situation, no matter how broken you feel, no matter how lost you are, God wants to rescue you. But you have to receive Him in your heart as your Lord and Savior. So let's pray now. Jesus, I thank you for seeing me. I thank you for dying on the cross to pay for my sins. I receive you now in my heart. Will you save me? Show me the way. I receive your eternal life, which is a free gift today. In Jesus' name, amen. And Father God, I pray for all those women watching right now who are lost, who are desperate, who have gone in desperate situations and are so broken. I know, Lord, that you can heal them, you can make them whole and complete in your name. May they find their identity in you. May they find their worth in you because you love them so much. May you be the lover of their soul and save them from this situation. I pray this for all women, that you will make them whole and be the lover of their soul. In Jesus' name, amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. CBN Asia would like to thank the following: M. Luilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, PC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis. Ano man ang ating pinagdaraanan, tandaan natin ito. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga ayon sa Jeremiah 17 verses 7 to 8. Magalak tayo sapagkat sa Panginoon merong tagumpay. Imain mo na! We thank also our FB stars, whose Salvation 50 FB stars, Cho 100, Sheila 22, Evelyn 10, and Charissa 20. Thank you for these Facebook stars. All right, Jennifer Cavita 2,000, Rochelle Canada 2,000, Rosario 500 monthly, Joy Caloocan 890, Cassandra Manila 500, Alvin Malabon 10,000, Rochelle Tagabiliran 500 pesos.
Ayan, so far, your giving has reached 3,335,410. Marami pa kaming inihandang kwento para sa inyo. Sundan nyo kami ulit bukas. Same time, same channel. Good night. Ngayong Miyerkules. Hindi ko alam kung saan kami mangunang pagkain namin. Natakot po ako kasi pakiramdam ko baka malala na yung kalagayan ko eh. Anong tagumpay ang mamamay nila sa harap ng mga hamon? Tagumpay, i-mine mo na!